Ngayon, paano naman po kung pag-press ng electrician dito sa start push button? Gumana yung magnetic contactor, okay? Nag-energize ito. Pero ayaw gumana ng load. So, ang ginawa po niya, kinuha na niya ito ng supply dito sa line side ng power circuit breaker. Okay naman yung supply. Dahil hindi nga gumagana ang load, chinek niya itong load side. Kinuha na niya ito ng resistance. Okay naman yung resistance. Ibig sabihin, walang problema sa load. So, take note po ha, gumagana yung magnetic contactor. Pero ayaw gumana ng load. So ano kaya ang posibleng problema nito at ano ang dapat natin gawin para matrace ang ganitong klase ng problema sa motor control? Ngayon, ang isa pa pong problema na gusto kong i-share sa inyo at base na rin po sa aking na-experience dito sa batching plant, once na pineres ko po ang start push button ay bigla na lamang na nagtitrip itong circuit breaker na ito. Sa palagay nyo po, ano kaya yung posibleng dahilan bakit pagka press ko ng start push button ay bigla na lamang itong nagtitrip? Magandang buhay po sa ating lahat. Welcome pong muli dito sa ating bagong video tutorial. Ang tutorial po natin ngayon ay about motor control troubleshooting. Malalaman po natin ngayon ang iba't ibang klase ng problema na malimit kong ma-encounter sa troubleshooting ng motor control. Sa loob po ng motor control panel ay makikita po natin ang mga devices na ito. Pangunahin na po dyan itong magnetic contactor, switches or push button, circuit breaker at maging relays. Pagdating po sa troubleshooting ng motor control ay kailangan kabisado po natin ang basic circuit diagram nito. Katulad po nitong Direct Online Starter or DOL. At ito po yung complete circuit diagram or wiring diagram nitong Direct Online Starter. Kasama na po dyan ang elementary diagram nito. So dito po sa wiring diagram na ito ng Direct Online Starter ay makikita po natin ang symbols ng mga devices na naka-install sa loob ng motor control panel. Katulad halimbawa po nitong switches or push button switch. So stop and start push button. Sa wiring diagram natin ay ito yung stop push button at ito naman yung start push button. Ito naman yung coil ng magnetic contactor. May level itong A1 at saka A2. At ito naman ang tripping contact ng overload relay 95 at saka 96. Normally close po yan. Sa actual ay ito yung overload relay natin. Ito naman yung 95 at 96. At ito naman yung symbol ng circuit breaker para po sa power circuit. At gumamit tayo dito ng isang circuit breaker para po sa control circuit. Ang purpose po nito ay para po sa maintenance, para kapag nag-troubleshoot tayo ay pwede natin itong i-turn on at i-turn off itong control circuit. Ngayon kapag i-switch on natin itong circuit breaker dito sa control circuit at ipinarest natin itong start push button ay mag-i-energize itong coil ng magnetic contactor sapagkat ito ay connected dito sa line 1 at sa neutral. At pagdating po sa troubleshooting, may mga pagkakataon po malimit, hindi lang minsan, kapag pinarest ng electrician itong start push button ay ayaw mag-energize ng magnetic contactor. Katulad po ng isang video na aking in-upload nitong mga nakaraang buwan lamang. So sa mga hindi pa po nakakapanood ng video tutorial natin yan, ay panoorin nyo po yan sapagkat kayo po ay tiyak na mayroong matututunan. Okay po? So kapag pinarest po natin itong start push button, punta natin itong elementary diagram. Mas madali po itong maunawaan lalo na po ng ating mga kaibigang electrician na nag-uumpisa pa lamang sa larangan ng motor control. Ito po ay parehas lamang, itong connection na ito ay parehas lamang dito sa wiring diagram. So kung mapapansin nyo po, itong line 1 connected dito sa circuit breaker. Pagdating sa wiring diagram, ganun din po. At connected sa stop push button, then connected sa start push button at saka sa coil ng magnetic contactor. Then yung A2 ng holding coil ay connected sa 95-96 at ito naman ay connected sa neutral. So ganun din po rito sa elementary diagram. Okay po, so kapag pinarest po natin itong start push button, itong movable contact at saka itong stationary contact ng start push button ay magko-connect po ito. Magko-close itong circuit na ito between this point and this point. At katulad po ng sinabi ko kanina na itong coil ay mag-i-energize sapagkat ito po ay connected dito sa line 1 at sa neutral. So complete circuit po ito. Ngayon kapag pinarest na ng electrician, ayaw pa rin mag-energize ng holding coil ng magnetic contactor. So ano po kaya yung posibleng dahilan bakit ayaw mag-energize nitong holding coil? So ang sishare ko po sa inyo ay base po sa aking naging experience. Actual po yan. So kapag ganun po ang problema, ayaw mag-energize ng magnetic contactor kapag pinarest ang start push button, ang una ko pong titingnan diyan ay itong supply natin dito sa control circuit between line 1 and neutral. Siguraduhin po natin na tama yung supply na masusukat natin dito. At kapag okay naman po yung supply nito,
ay isusunod natin itong post button switch na to, stop post button at saka start post button. Kasi kalimitan po ay hindi nagko-contact ang movable contact at saka stationary contact. Kaya ayaw mag-energize ng magnetic contactor. At kalimitan na nagiging problema ng start post button o kahit na po ng stop post button ay yung tinatawag po nating fried contact. So mayroon ako ditong halimbawa ng post button natin, stop post button and start post button. Papakita ko po sa inyo yung tinatawag nating fried contact. So unahin natin itong good post button. So paano ba natin malalaman kung good ito o hindi? So by using our multimeter, kailangan ay kuhanan natin ito ng continuity. So kuhanin natin yung ating multimeter. So ito yung gagamitin natin na pan-testing dito sa ating mga devices. Set natin ito sa continuity at siguraduhin po natin na ito ay okay. Okay po. At testingin po natin itong ating post button switch. Unahin natin itong start post button. At gaya po dito sa ating schematic diagram, in normal condition ay normally open ito. Kapag pinress po natin to, dapat po ay naka-close. Okay po. So hindi pa natin pinipress ang start post button. Kailangan itong dalawang contact ng start post button ay walang continuity. Pero kapag pinress po natin to, dapat ay mayroon tong continuity. Ibig sabihin ay naka-close siya. Okay po. At pag nirelease natin ay babalik ito sa dating state na normally open. Pagdating naman dito sa stop post button, at katulad sa elementary diagram natin, dapat ito ay normally close. Pag pinress natin to, dapat ay normally open. Okay? So ito yung stop post button. Yan, hindi ko pa pinipress, normally close. So ibig sabihin ay good condition po ito. Pag pinress po natin to, dapat ay naka-open siya. Yan. Ngayon, ito naman po yung defective post button. Okay? Start post button po ito. So, pag tinutukan po natin ito, normally open. Pero dapat ito ay mag-close once na ipinress natin itong start post button na ito. So, i-press ko po, kahit na anong press ang gawin ko, ay wala siyang contact. Hindi siya mag-close. Okay po. So, yung fried contact na tinatawag, o sinasabi natin fried contact. So, ipapakita ko po sa inyo ang tinatawag po nating fried contact. So, buksan po natin itong auxiliary contact na ito ng start post button. Ito po ay tatanggalin lang natin dito. Okay po. And then, buksan po natin to. Ito pong mga contacts na ito ay naka-clip lamang. So, nabuksan ko na ito kanina at nais kong ipakita sa inyo para magkaroon po kayo ng idea. Okay po, lalo na po yung mga kaibigan nating electrician na baguhan para mayroon po talaga silang idea kung ano ba yung nangyayari at yung tinatawag po na fried contact. So ito yung movable contact once na ipinress po natin to. Okay, ito yung nagpipress at ito naman yung stationary contact, which is dito po nakakonekta yung conductor. Okay, so tingnan po natin yung contact nitong movable contact. Yan, halos may spot po siya. Okay, ganun din dito, may spot itong stationary contact na ito. Ibig sabihin po ng mga spot na yan ay, so yung current na dumadaan dyan ay nag-spark po yan dito. During operation, on and off, on and off. Okay po, kung kaya't ayaw na niyang mag-contact. Okay po, so kapag ganito na po ay kailangan nating palitan. Okay po, so isa yan sa dahilan kung bakit ayaw mag-energize ng magnetic contactor or nitong coil ng magnetic contact, yung tinatawag nating fried contact. Ayaw mag-close nitong start post button between movable contact and stationary contact. Ngayon, paano naman po kung pag-press na electrician dito sa start post button? Gumana yung magnetic contactor, okay? Nag-energize ito. Pero ayaw gumana ng load. So, ang ginawa po niya, kinuha na niya ito ng supply dito sa line side ng power circuit breaker. Okay naman yung supply. Dahil hindi nga gumagana ang load, sinek niya itong load side. Kinuha na niya ito ng resistance. Okay naman yung resistance. Ibig sabihin, walang problema sa load. So, take note po ha, gumagana yung magnetic contactor. Pero ayaw gumana ng load.
So ano kaya ang posibleng problema nito at ano ang dapat natin gawin para matrace ang ganitong klase ng problema sa motor control? So ang ganito pong klase ng problema sa motor control ay na-encounter ko na dito sa aking trabaho. At nais ko itong i-share sa inyo, especially po sa mga kaibigan nating electrician na baguhan pa lamang sa larangan ng motor control. Para once na ma-encounter ninyo ang ganitong klase ng problema, ay mayroon na po kayong idea kung ano ang dapat ninyong gawin. Okay po? So once again, pagka-start ni electrician ay nag-energize itong magnetic contactor. Lamang, hindi gumana ang load. Chinek niya itong supply, okay naman ang supply dito sa power circuit. Chinek din niya itong load, kinuhanan niya ito ng resistance at okay rin naman ang load natin, walang problema. So ang sunod na ginawa ng electrician habang naka-energize itong magnetic contactor ay kinuha niya ang kanyang voltmeter at tinutukan niya ng leads ng voltmeter itong load side ng overload relay. Dito po yan, sa load side ng overload relay na kung saan ay dito nakakonekta yung load natin. Wala siyang na-measure na voltahe rito. Although naka-energize ang magnetic contactor at kanina ay may na-measure siyang voltage dito sa line side ng power circuit breaker. Ibig sabihin po niyan ay hindi nag-activate itong main contacts ng magnetic contactor. Kung kaya't walang supply dito papunta sa load at hindi ito gumana. So isa po yan sa problema na na-encounter ko dito. Bali ito yung contactor na nagkaroon ng problema. Ito pong contactor na ito ay itong lever na ito connected sa magnetic core ng contactor. Nag-stack up itong lever na ito. Kaya kahit may supply itong A1 at saka A2 yung coil ng magnetic contactor, nag-energize to, itong main contacts dahil stack up itong lever ng magnetic contactor ay hindi nag-load. Kung kaya't hindi gumana itong load. So ang isa po sa dahilan kung bakit nag-stack up itong magnetic core ng contactor ay dahilan po sa unang-una yung alikabok. Nasa gitna kami ng desyerto, lalo na po ngayon sandstorm, talagang napaka-alikabok. So ang gagawin lamang po natin dito, lilinisan, gagamitan ng contact cleaner. Pero ang ginagawa po namin dito ay pinapalitan na kasi mabilisan po yung trabaho rito. Kailangan ay mapagana agad yung control panel. Okay po, ngayon, kabaligtaran naman po dito, may na-encounter pa ako dito na isang problema. Kung ito po ay nag-stack up at kapag pineres ang start push button ay nag-energize pero hindi gumana ang load, ang isa pa pong na-encounter ko rito na problema ay naka-energize si magnetic contactor. Nung pineres ko itong stop push button ay nag-de-energize ang magnetic contactor. Pero tuloy-tuloy na gumagana ang load. At ang nangyari po niyan sa magnetic contactor ay ganito naman po. Yung lever or yung magnetic core ng contactor ay ayaw na mag-release. Yan o, ayaw na mag-release. So ibig sabihin, yung main contacts, kahit naka-de-energize, kahit walang supply itong coil na ito, naka-de-energize yung magnetic contactor, itong main contacts ay naka-close pa rin. Kaya may supply tayo dito sa power circuit, kaya tuloy-tuloy na gumagana pa itong load. At ang pangunahin naman pong dahilan nito kung bakit ayaw mag-release nitong magnetic core ay dahilan po sa yung movable contact at saka stationary contact ay nagdikit na po. Dahilan sa mas mataas na current na dumadaloy dito sa power circuit, dito sa main contacts ng magnetic contact. Lalo pat ang ginagamit namin dito ay generator. So nagpa-fluctuate yung voltahe at the same time ay babataas din yung current. So isa po yan sa pangunahing dahilan kung bakit ayaw mag-release nitong magnetic core ng contactor. At ang pangalawang dahilan naman po ay dahil nga po sa alikabok. Yan talaga yung malimit na nagiging problema namin dito sa gitna ng desyerto. So ito po, as long as na buo yung coil ng magnetic contactor, pwede po natin itong baklasin, linisan, gamitan ng contact cleaner at pwede na uli ng gamitin. Pero dito nga po, dahil sa mabilisan ang trabaho, baklas kabit po agad kami. Pag may ganitong problema, palit ng bago. Okay po. Ngayon, ang isa pa pong problema na gusto kong i-share sa inyo at base na rin po sa aking na-experience dito sa batching plant. Once na pineres ko po ang start push button, ay bigla na lamang na nagtitrip itong circuit breaker na ito. Sa palagay nyo po, ano kaya yung posibleng dahilan? Bakit pagka press ko ng start push button ay bigla na lamang itong nagtitrip? So ang isa po sa pangunahing dahilan ay katulad po nitong contactor na ipapakita ko po sa inyo, no? So ito pong contactor na ito, kapag kinuha na natin ng resistance between A1 at saka A2, yung terminal leads ng coil nitong magnetic contactor, no? Pakita ko po sa inyo kung ano ang masusukat natin dito na resistance. Set natin ito sa ohms, then tutukan po natin ng leads ng ating multimeter, itong A1 at saka A2.
So shorted na po yung coil ng magnetic contactor. Ibig sabihin po niyan, shorted yung coil. Tingnan po natin itong ating wiring diagram. So shorted po yung coil nitong magnetic contactor. Dahil ito ay shorted na, itong coil natin ay connected sa line 1 at connected sa line 2. So pag press ko po ng start push button, dahil ito ay shorted na, kaya ang mangyayari po niyan ay magtitrip ang circuit breaker. So isa po yan sa pangunahing dahilan na kung bakit nagtitrip yung circuit breaker. At ang good resistance na dapat nating masukat sa isang contactor ay ganito po, ipapakita ko sa inyo. So ito po, kuha na natin yung resistance nitong coil ng magnetic contactor na ito. Okay po, sa A1 at saka sa A2, tutukan natin yan. So mayroon tayong nasusukat na 508 ohms, 508.6 ohms. Compare dito sa shorted coil ng magnetic contactor na ito, ito po ay shorted na talaga. Okay po. So ngayon, ang isa pa pong problema na gusto kong i-share sa inyo at akin din pong na-encounter dito habang ako'y nagtatrabaho, na kapag ka ipinres ko itong start push button ay ayaw pa rin mag-energize ng magnetic contact. Bukod po sa may problema yung push button katulad ng pinakita ko sa inyo kanina, at bukod sa may problema itong coil ng magnetic contactor, ano pa po kaya ang posibleng problema? Bakit kapag ka pinres na electrician itong start push button ay ayaw mag-energize itong magnetic coil ng contactor? So ang isa pa pong problema ay, kung mapapansin po ninyo, dito tayo sa elementary diagram, ano? So mapapansin nyo po itong circuit natin dito, ano? Na-check natin na ito kanina, ganun din po ito. So mayroon pa tayo ditong isang auxiliary contact na normally closed, galing naman sa overload relay. So malimit din po na nagkakaroon ng problema ito, na ito po ay hindi naka-close. Ibig sabihin po, defective na rin yung overload relay. Kung kaya't kapag pinres natin ang start push button ay ayaw mag-energize ng contactor or nitong coil na ito sapagkat disconnected yung circuit dito. So ipapakita ko po sa inyo itong overload relay na ito, at ito po yung 9596. Then ito yung ating multimeter. Set natin sa continuity, no? Tutukan natin ito ng leads ng ating multimeter. So wala na po siyang continuity. Ibig sabihin, ito ay hindi na naka-close, disconnected yung point na ito ng overload relay, itong 95 at saka 96. Okay po. Samantalang kapag ka ito po ay tinest natin, tinirap natin, okay po, so ito pong 97 at saka 98 naka-close ito ngayon, no? Para lang ma-check natin, para ma-double check po natin itong 95-96. Okay, so naka-trip siya ngayon, i-reset natin, nag-open siya, dapat ito pong 95 at saka 96 ay naka-close ngayon, pero ayaw pa rin po na mag-close. Ayan. So, isa rin po yan sa dahilan kung bakit ayaw mag-energize ng magnetic contactor. Okay po. So, yan po ang tutorial natin ngayon, at sana po ay may natutunan kayo sa tutorial natin ito. At sana din po ay magsilbing gabay po ito sa ating mga, lalo na po sa ating mga kaibigang electrician na baguhan pa lamang sa larangan ng motor control. Paki-share sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, paki-subscribe po para po manatiling alive itong ating channel. At paki-share na rin po ito sa iba. Salamat po. Mabuhay po tayong mga Pilipino.